Sa mga katek vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon dadaling ko muna naman kayo sa headset charger ng iPhone. So original na iPhone to. Ayan siya. Dinala dito to ay tampered na, no? At natingnan na ng iba. So nagbaka sakali lang yung may-ari dito na madali natin. Hindi tayo nahirapang magbukas dahil nabuksan na nila. Ayan, oh. So mahirap din pala buksan to kapag hindi mo pa alam, ano. So sikwat siya dito, ayan, oh. Ayan, medyo pumangit yung hitsura niya. So dapat dito lang pala kasi nandito sa tagiliran yung kanyang lock, ayan, oh, dalawa. So napakadelikado ng sungkit niya. Buti na lang hindi tinamaan yung ribbon wire at hindi napunit, ano. Yan siya, oh. Ayan. So dapat dito lang talaga sa tagiliran. Tapos ang complaint nito ay ayaw na mag-charge. Ayaw na mag-charge nito. Tapos parang ano na rin. Sabi nung gumawa, wala na rin daw pumapasok na voltahe dito para sa kanyang battery charger, kaya hindi na nagcha-charge yung kanyang battery. Okay, so ito yung complaint. So tiningnan natin to. Una, nag-check tayo ng mga ceramic capacitors. Ayan, oh. Sine-check natin lahat yung mga ceramic capacitors dito. Nang mag-check tayo, una nagsuspitsa tayo dito. Ayan, tinanggal natin to, ito, dahil mukhang masyadong mababa na masyado yung kanyang resistance kung naka-in-circuit na sinusukat natin sa multimeter. So, tinanggal natin to. So ganun pa rin, wala pa rin, hindi siya shorted. Tinanggal din natin tong 5 paa na MOSFET. At tinest natin, buo naman siya, wala namang problema. Okay? So, ang ginawa natin dito, isipan natin subukan natin test na short killer yung gagamitin. Simple lang yung ginawa natin short killer. Kumuha lang tayo ng battery na pareho ng voltahe nito, pero mas mataas yung amperahe. Okay? So, ito yung ginamit natin. Ang ginawa lang natin, dahil nga wala naman tayong makitang shorted, tinap natin dito sa kabitan ng battery. Nung tinap natin, dahil mataas yung kanyang amperahe, ayun, may umusok na. So nakita nating umusok dito pala. Yung kapasitor pala dito, nakalagay dyan. Ito. So ito, binaklas din natin to. Inayos natin dahil nga medyo hindi na nakasintro yung kanyang mga paa. Siguro sinubukang palitan nung unang gumawa, kaya binalik yung luma. Ayan. So binaklas natin at inayos natin ulit. Ito pala yung kapasitor dito yung kanyang problema, umusok. So hindi naman kasi tayo nagsuspitsa na sira yung kapasitor dito, dahil nung tinest natin, mataas naman yung kanyang kapasitor. Syempre naka-in-circuit siya, so parang normal lang yung meron siyang parang 30 ohms na resistance. Okay, so hindi tayo nagdududa. Nung nag-inject na tayo ng mataas na amperahe, ayun, umusok siya. So ngayon natuluyan na talaga siya, talagang na shorted na ito. Okay, so ito yung una, ito yung una na nagsuspecha tayo. Ayan, so hindi siya shorted. Pero itong isa, itong mas maliit ng konti, ayan. Okay, so baliktarin natin, baka sabihin na may hinang sa likod or may wire para lang sabihin na shorted. Ayan, so malinis yan. Ayan. Okay. Wala talagang yan. So talagang totoong shorted yan. Ayan. So zoom niyo na lang para makita nyo. Okay, so ito lang yung problema. So ngayon, pagtanggal natin ng shorted niya at sinubukan natin siyang supplyan dito. Ganyan. Ayan. Tapos nagsukat tayo ng supply dito.
Ayan, kung makikita nyo, meron na siyang 4 volts na lumalabas. Pati dito sa kanyang output. Ayan, meron na rin kabila. Ayan. Okay, so ibig sabihin, normal na siya. So ngayon, kakabit na lang natin. Ayan. So una, hihinang muna natin to itong kanyang battery. Saan ba ito nakakabit? O dito. Ayan, kaganyan siya. So hinangin natin to. Ayan. Tapos negative. Okay. So ayan na. Yung sumabit kunti yung isang wire. Lipat natin dito kunti. Hinawi lang natin Ayan. Screw lang tayo ng isang piraso. So dahan-dahan lang baka mamaya sumabit yung screw natin dun sa chip. Ayan. Okay? Tapos pasok natin to dito. Yan, medyo mahirap dahil ang liit. Yan, pasok na natin. Tapos lock na natin to. Yan. Okay. Tapos saksak natin siya. Pag kinabit natin to, baliktad. Ito tayo sa kabila. Tapos charge tayo. Okay? Kapag may karga na yung battery niya, iilaw na yan. Okay? Iilaw na yan kapag may karga na yung battery. Susubukan natin kung hindi nag-drop yung kanyang voltahe dito. Dito sa kanyang battery. Subukan natin. Okay, so nandiyan siya. Ayan. Ayan. So ganoon na lang yung niya. Ayan. So kita niyo ayan, umiilaw na siya. So ibig sabihin, nagcha-charge na siya. Ayan. Okay? So sana'y makakatulong to lalo na sa mga newbies at katulad ko ngayon lang nakabukas ng ganito. So tiyagaan lang talaga. Kapag gumagawa ka ng ganito, kailangan mabusisi ka kunti. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless at bye bye.